Mahigit 400 ang kumpirmadong ghost project sa bansa ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Posible pa raw yang madagdagan dahil mula pa lang yan sa 8,000 proyekto na nainspeksyon na ng gobyerno. Ang listahan ng ghost projects hawak na ng Independent Commission for Infrastructure. May unang balita si Joseph Moro. Halos 2 buwan na nakakaraan mula ng unang mag-inspeksyon si Pangulong Bongbong Marcos sa umunoy Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Mula noon, 8,000 proyekto na ang sinuyod ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev at mga pulis at sundalo sa buong bansa hanggang nitong October 6. Ayon sa DPWH, 421 rito ang nakumpirmang ghost o guni-guni lamang na flood control project. Karamihan sa mga ito nasa Luzon pero meron ding nasa Visayas at Mindanao. Di pa binanggit ang kabuang halaga ng mga proyekto. Yung involved, same mga contractors din? Nandun sila. Nandun sa top 15, sir. Kasama sila doon, pero meron din iba kasi madami yan eh. Isinumit na ng DPWH ang listahan ng mga proyektong yan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa anomalya at nagbubuo ng kaso laban sa mga posibleng sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya din. Puntahan natin yan. No? Validated na rin naman itong mga to. No? Sa malaking bagay yon. But it doesn't prevent the general from going there, looking personally, para mas sigurado tayo. Nakaatang ang inspeksyon kay bagong ICI Special Advisor at Investigator Rodolfo Azurin Jr. Aminado si Azurin, kahit isang proyekto ang kanilang mapuntahan kada araw, aabutin pa rin sila ng mahigit 1 taon sa pag-iinspeksyon. Hindi naman lahat ay pupuntahan natin yon. Ibig sabihin is i-divide namin yung mga mag-i-inspect doon at magpa-validate. Madaling i-establish yung liability and accountability kapag ghost project. Kasi ghost na. No, wala nang hindi na mahaba yung yung case build up noon. Ngayong buwan, itutuloy ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang investigasyon sa katiwalian sa flood control projects. Siguro po sa October 22, 23, somewhere around there po. Nakita ko pong medyo maluwag-luwag, around 23, 24, mga 26, 27, ganun po. Kasi po ngayon, busy po yung mga ibang kasamahan ho natin sa mga budget hearing po, kanya-kanya. Iimbitahan si dating House Speaker Martin Romualdez, gayon din si dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co na naging chairman ng House Committee on Appropriations. Si Speaker po kasi invitation lang po dahil meron po tayong interparliamentary courtesy po. So it's just an invitation. Pero si Saldi Co siguro pwede na pong imbitahan. Pag hindi po sumagot, pwede na pong padalhan po na sa pila. May naisip ding paraan si Tulfo para mapabilis ang investigasyon. Sabi nga ng DPWH, parang 4,000 po yata or 8,000 na flood control projects throughout the country. So, napakadami po. Siguro gagawin ho natin, pag nahagip ka, may flood control ka, kailangan i-certify po ng DPWH, ng COA, na yung flood control mo talaga na-execute na hindi siya substandard at hindi siya ghost. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas naman pinag-aaralan ng pagpapatupad ng limit sa mga fund transfer para maiwasan ang paggamit ng pera sa mga illegal na aktibidad. Pinag-aaralan din kung pwedeng tanggihan ng mga bangko ang mga kaduda-dudang withdrawal. Bago ito, na-question sa pagdinig ng Senado ang pagpayag ng isang sangay ng Land Bank na mag-withdraw ang isang private contractor ng halos kalahating bilyong pisong cash sa loob lamang ng 2 araw. Nauna nang sinabi ng Land Bank na sumunod sa proseso ang mga withdrawal. Inautorisa rin daw ito ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Now we have a threshold on how much cash can be withdrawn. Now there will be a threshold transfers in general, could be cash, could be digital. Ito ang unang balita, Joseph Morong para sa GMA Integrated News. Naalabog muli sa baha ang ilang lugar sa Mindanao dahil sa malakas na ulan. Sa barangay Tugbungan sa Zamboanga City, gumamit ang ilang kabataan ng sirang refrigerator para itawid sa baha ang ilang residenteng papasok sa trabaho. Abot binti ang baha, nagtayo na ng community kitchen sa ilang barangay para makapaghatid ng tulong sa mga naapektuhan ng baha. Halos 400 pamilya ang nilikas mula sa 5 barangay ayon sa mga otoridad. Dahil sa malalakas na alon naman sa Maguindanao del Norte, pinasok ng tubig ang maraming bahay sa isang barangay. Mahigit 70 bahay ang apektado at 10 pamilya ang inilikas. Nahirapan naman ang mga motorista sa pagtawid sa ilang kalsada sa Kiamba, Sarangani dahil sa baha. Ilang residente ang nagboluntaryong magmando ng trapiko para makatawid ang mga motorista
at hindi mahulog sa kalapit na sapa. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone ang nagbuhos ng malalakas na ulan sa Mindanao nitong mga nakalipas na araw. Ipinababasura ng Office of Public Counsel for Victims sa International Criminal Court ang panibagong hiling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang indefinite adjournment na paglilitis sa kanyang kasong crimes against humanity. Sa indefinite adjournment, walang tiyak na petsa kung kailan gagawin ang pagdinig. Ang dahilan pa rin ng Duterte defense team, mahina na ang dating Pangulo kaya hindi na niya kayang humarap sa paglilitis. Para sa kampo ng mga biktima, hindi sapat ang mga dokumentong isinumite ng defense team para patunayan yan. Mahalaga raw na masuri na agad ang kalusugan ni Duterte para hindi na maantala ang confirmation of the charges hearing at mga susunod pang proseso. Ang mungkahi ng prosecution team, magtalaga ang pretrial chamber 1 ng mga eksperto sa forensic psychiatry, neuropsychology at behavioral neurology para suriin ang kondisyon ng dating Pangulo. Lumabas isang survey ng social weather stations na maraming Pilipino ang madalas makaranas ng stress. Ano kaya ang mga source ng stress ng mga Pilipino? Alamin natin sa unang balita live ni Bea Pinla. Bea! Susan, problema sa pera. Ito raw ang numero unong source of stress para sa ating mga Pilipino ayon sa isang SWS survey at nakaka-relate dyan ang maraming kapuso na nakausap natin dito sa Maynila. Napapakamot ng ulo, nakakunot na noo at nakabusangot na muka. Ito raw ang itsura ng ilang nakausap natin sa Maynila tuwing nasa stress sila. Base sa Social Weather Station survey nitong September 24 to 30, 34% ng mga Pilipino ang madalas nakakaranas ng stress. Mas mataas yan sa 27% na naitala noong December 2019. 32% ang nagsabing minsan lang sila ma-stress. 30% naman ang nagsabing madalang. At 4% ang hindi raw nai-stress. Sana all. Kabilang sa mga dahilan ng stress ng ilang Pinoy, pera. 53% ang nakakaranas daw niyan. 42% naman stress dahil sa kalusugan. 39% dahil sa eskwelahan at trabaho at 38% dahil sa pamilya. Lalo na pag wala akong pera, nanggigigil ako. Alam mo yun? Kasi nga, daming problema. Problema sa bahay, problema sa paligid. Sa trabaho, ang hirap ng trabaho. Sa bayarin naman, dami. Tubig, ilaw, bahay. Doon ko hindi ko maisip kung saan ko kukunin yun. Kalusugan naman, siyempre kailangan hindi ka magkasakit kasi mahirap po talaga magkasakit ngayon. Kaya nag-aaway kami ng asawa ko pagka walang pera. Mas marami raw ang mga babaeng madalas nai-stress araw-araw kumpara sa mga lalaki. Kasi mas babae nagdadala ng lahat ng problema sa bahay. Problema yun. Dahil kasi lalo na may anak ka, kailangan magpag-aralin. Hindi lang din babae kaya may lalaki rin ang problema. Ang SWS survey ay may 1,500 respondents at may plus-minus 3 margin of error sa national percentage. Sa gitna ng patong-patong na problemang hinaharap natin araw-araw, ano kaya ang tips ng ilan nating kapuso para makaiwas stress? Para hindi kasi magpaganda ka lali kasi pag hindi ka magpaganda, talo tayong tumatanda sa problema. Huwag mangutang para hindi kayo ma-stress. Kailangan nakangiti ka kaysa nakasibagot ka. Susan, ayon sa mga nakausap natin, normal lang naman daw ma-stress. Ang mahalaga raw ay magpatuloy sa buhay at maghanap ng mga solusyon sa ating mga problema. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Simula sa Lunes, mapapanood na ang bagong GMA Afternoon Prime Series na pagbibidahan ng Legazpi family. Yan ang Hating Kapatid, kung saan first time na magsasama-sama ang Legazpi squad, sina Zoren, Carmina at ang twins na sina Mavi at Cassie. Lunes hanggang Sabado yan, 2:30 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Bago ang world premiere ng serye, sumalang sa GMA Integrated News interviews ang Legazpi family. Sinagot nila ang comments ng bashers ng kanilang pamilya. Mali dun sa mga balita na very sakal tong dalawa. No way. At tanongin na lang natin sila. I wouldn't say na ako no. I think our parents raised us perfectly, as I would say. So, sasagutin ko na sa lahat ng tao nagsasabi na bawat galaw namin ay pinapaalam po namin kay
Mama, hindi na. I mean, we just let them know. Both of them. It's just respect. Such a good family, no? Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.